Naramdaman mo na ba ang kakaibang kahungkagan na iyon matapos ang isang tao na nawala sa iyong buhay? Walang paliwanag, walang away, walang malinaw na dahilan? Iyon ay, minsan ang distansya ay hindi nagmumula sa katandaan, ito ay nagmumula sa takot. Ang takot na ipinanganak kapag ang isang kasinungalingan na sinabi tungkol sa iyo ay nahulog sa harap ng maling tao o sa halip ang tamang tao. Siya na may espiritual na pangunawa at nakakakita ng higit pa sa mga salita. Habang sinusubukan mong maunawaan ang katahimikan, ang langit ay nasa trabaho na. Ang katotohanan ay nagsimulang gumalaw ng tahimik, binubuwag ang mga maskara, nagbubunyag ng mga intensyon at inilalantad ang mga puso. Hindi ito pagkakataon. Ito ay proteksyon, hindi ito pagtanggi, ito ay pagpapalaya kapag ang liwanag ng katotohanan ay humipo sa kadiliman ng mga kasinungalingan, ang huwad ay natatakot at tumakas. Ang video na ito ay para sa iyo na hinuhusgahan ng walang karapatang ipagtanggol, na nakadaman ng sakit ng hindi pagkakaunawaan, ngunit nanatiling payapa. Wala kang nawala. Nahiwalay ka lang sa kung ano ang hindi naaayon sa iyong enerhiya. Manatili hanggang sa wakas sapagkat ang darating ay espiritual na katarungan. Kung sa palagay mo ang mensaheng ito ay para sa iyo, mag-subscribe sa channel ngayon, i-on ang mga abiso at magkomento ng 99 sa mga komento. Iyon ang selyo ng katotohanan at pagsasara ng loop. May mga katahimikan na hindi kapayapaan, sila ay pagtakas. May mga distansya na hindi ipinanganak ng isang mature na puso, ngunit mula sa isang nakalantad na takot. Kapag ang isang tao ay biglang lumayo ng walang malinaw na dahilan, ito ay dahil ang isang bagay na sinabi ng lihim ay naging sa harap ng maling tao o sa halip ang tamang tao. Ang isa na hindi manipulable, na nararamdaman ang bigat ng mga intensyon at nakikita ang pagkakaiba sa pagitan ng katotohanan at pagkilos. Hindi mo na kailangang ipaliwanag ang iyong sarili at gayon paman ipinagtanggol ka ng langit. Nagsimulang magbago ang enerhiya mismo. Bumagsak ang maskara at naliwanagan ang mukha ng kasinungalingan. Yung mga nagsisinungaling tungkol sa iyo ay napagtanto na ang balak ay hindi tumayo sa harap ng mga may espiritual na pangunawa. Ito ang kapangyarihan ng katotohanan na kumikilos ng tahimik, na nag-aalis ng armas kung ano ang itinayo sa mga anino. Ang biglaang pag-alis ay refleksyon lamang ng kahihiyan na dumating pagkatapos. Takot na makatingin sa mata ng mga nakakaalam. Tungod kay kunigin pahayag na ang buwa, gutyay ang buwaon, nga ng presensyahan biktima na babagabagha iya, dili tungod han iya sayop, kundi tungod han kalamrag, nga igin papakitahan kamatuoran. Hindi ka pinabayaan ng Diyos, pinoprotektahan kanya lamang mula sa emosyonal na kontaminasyon na darating kung ang lahat ay mananatiling pareho. Ang pag-alis ay isang kalasag, hindi isang parusa. Ginamit ng langit ang katahimikan na parang espada. Nakita ito ng tamang tao, naunawaan ito at natahimik, ngunit ang enerhiya ay nagbago at ang siklo ay nagsimulang magsara. Kaya huwag subukang bigyang katwiran ng iyong sarili. May mga labanan na hindi nangangailangan ng pagtatanggol, pagkakaisa lamang. Kapag natagpuan ng katotohanan, yung mga may malinis na mga mata at nagising na espiritu, ang kasamaan ay tumutuligsa sa sarili nito. Ang takot mismo ang nagpapakita ng kasinungalingan. At iyan ang paraan ng pagprotekta sa iyo ng langit, tahimik ngunit tumpak. Kapag ang katotohanan ay nagsimulang lumitaw, hindi ito humihingi ng pahintulot, ito ay nagpapakita lamang. At ang mga nagtayo ng kasinungalingan ay nadarama ang epekto nito bilang isang panloob na lindol. Ang sinungaling ay nagsisimulang umiwas sa hitsura, nagbabago ng landas, nawawala ang katatagan ng kanyang tinig.
Dahil ang maskara na isinusuot niya ng may kumpiyansa ay nagsisimulang basagin sa presensya ng tunay. Ang liwanag ng pagkakaisa ay hindi makayanan para sa mga taong nabubuhay sa pamamagitan ng hitsura. Hindi na kailangan ng pag-aaway, walang masasakit na salita. Ang kahihiyan ay gumagawa ng trabaho ng mag-isa. Yaong mga nagplano laban sa iyo ay napagtanto, huli na ang huwad na pananalita ay hindi nakayanan ang pagsubok ng panahon o ng pagtingin ng mga may espiritual na pag-unawa. Ang mukha ng sinungaling ay tenses, ang kanyang tawa ay kinakabahan, at ang kanyang katahimikan ay nagsisimulang sumigaw ng mas malakas kaysa sa anumang paninirang puri. Ito ang espiritu ng katotohanan na nag-aasikaso sa kung ano ang inihasik. May di nakikitang bigat sa mga taong nanakit sa matuwid, at ang bigat na ito ay nagpapakita ng sarili sa anyo ng pagkabalisa, hindi pagkakatulog at distansya. Tumatakas sila hindi dahil hinahamak nila kayo, kundi dahil sa inyong kapayapaan ay nakaharap sa kanila. Ang katahimikan ng mga nasaktan ay ang salamin na nagpapakita ng pagpapaimbabaw ng nangaatake. Doon nahulog ang maskara at bumagsak ang karakter. Ang espiritual na sansinukob ay may mga batas na hindi nabigo. Ang sinasabi laban sa mga inosente ay bumabalik ng may parehong kasidhian, tulad ng isang banal na iko na hindi nagpapahintulot sa kaparusahan. At habang nagtatago ang sinungaling, ang katotohanan ay lumalakad ng malaya, humihinga ng magaan, at hinahanap ang daan patungo sa tamang puso. Walang anumang bagay na totoo ang nananatiling nakatago. Kaya't huwag kang magtaka sa biglaang pag-alis ng isang taong tila tiwala sa sarili. Hindi na nila kayang tiisin ang pagmumuni-muni ng kanilang sariling panlilinlang. Kapag nahulog ang maskara, nanginginig ang sinungaling dahil sa wakas ay naunawaan niya na tapos na ang pagbabalat kayo. At ang mga namumuhay sa pamamagitan ng kasinungalingan ay laging natatakot sa presensya ng mga nagdadala ng katotohanan. Hindi lahat ng tainga ay bukas sa katotohanan, ngunit may ilan na pinipili ng langit mismo na marinig. Nang sabihin ang kasinungalingan tungkol sa iyo, naniniwala ang sinungaling na madali itong manipulahin, ngunit nakalimutan niya ang isang detalye. Ang banal na espiritu ay nananahan sa maunawain. At ang taong iyon, ang tamang tagapakinig, ay naramdaman ang bigat ng enerhiya, ang kakaibang panginginig ng boses na dumating sa likod ng mga salita. Sapagkat ang katotohanan ay may magaan, ngunit ang kasinungalingan ay nagdadala ng density. Habang sinubukan ng Pekeng magmukhang biktima, iba ang nakuha ng espiritual na tingin ng isa. Ang tono ng boses, ang hindi pagkakatugma ng mga kilos, ang pagmamalabis sa salaysay, lahat ay nagtaksil sa lason. Ang mga taong ginagabayan ng liwanag ay hindi nangangailangan ng patunay. Nararamdaman nila ito sa kanilang kaluluwa kapag may isang bagay na hindi nakahanay. At sa sandaling iyon, ang tsismis ay naging paghahayag. Inilagay ng Diyos ang tamang tao sa tamang panahon. Hindi kanya ipinagtanggol sa pamamagitan ng pagsigaw o pagtatalo, ngunit ang kanyang pag-unawa ay nagpawalang bisa sa lakas ng kasinungalingan. Sapat na ang isang simpleng sulyap para buwagin ang sinehan. At napagtanto ng sinungaling na masyado siyang nagsalita sa harap ng isang taong hindi malinlang. Doon nagsimulang gumuho ang balangkas. Ang taong iyon ay naging isang hindi nakikitang tagapag-alaga ng iyong pangalan. Kahit na hindi sinabi sa iyo, sinimulan niyang obserbahan ang mga detalye upang ikonekta ang mga tuldok, upang mapagtanto na ang lahat ng sinabi nila tungkol sa iyo ay walang katuturan. Ang enerhiya ay hindi tumutugma, hindi ito kinumpirma ng espiritu. Sa katahimikan, ang katotohanan ay nakatagpo ng kanlungan.
Kaya huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng espiritual na pag-unawa. May mga mata na nakakakita ng hindi nakikita at mga tainga na nakakakuha ng hindi sinasabi. Sa pamamagitan nila, sinimulan ka ng Diyos na bigyang katwiran ka ng hindi mo kinakailangang magsalita ng kahit isang salita. Ang tamang tagapakinig ay nakinig at kumilos ang langit. May isang bagay na hindi kayang burahin ng kasinungalingan, ang katatagan ng iyong pagkatao. Habang sinusubukan nilang dungisan ang iyong pangalan, nanatiling matatag ang iyong paninindigan at nalilito nito ang mga plano ng mga madilim na tao. Tungod kay adton, naglalakat kaupodhan Diyos diri kinahanglan dependena an irakalugaringon pinaagihan mga pulong, an pagkamakanunayon nagyayakan lahin pagkamaunungon. Ang iyong pag-uugali, ang iyong katahimikan at ang iyong panloob na kapayapaan ay naging pinakadakilang argumento laban sa lahat ng iyong imbento. Panahon na ang lumipas para ihayag kung ano ang sinabi ng iyong katahimikan. Napagtanto ng mga tao na ang narinig nila tungkol sa iyo ay hindi tumutugma sa nakita nila sa iyo. Ang liwanag ng iyong integridad ay nagbukas ng mga paglabag sa kadiliman ng mga baluktot na salita. Kaya, nang hindi mo kailangang patunayan ang anumang bagay, nanalo ka sa kapangyarihan ng tahimik na katotohanan. Ang mga nag-aalinlangan noon ay nagsimulang magmasid, at habang tumitingin sila, mas nakikita nila ang pagkakapare-pareho, balanse at pananampalataya. Ang kaibahan sa pagitan ng iyong posisyon at ng pagkabalisa ng mga nagsisinungaling ay naging imposibleng baliwalain. Ang kapayapaan ay ang pinakadakilang tanda ng mga taong may malinis na puso. Ang ingay ay nagmumula sa kawalan ng timbang at katahimikan mula sa katotohanan. Ang iyong pangalan ay muling naalala ng may paggalang, hindi dahil may nagtanggol sa iyo, kundi dahil ang katotohanan ay natagpuan ang matabang lupa sa mga alaala. Ang mga dating naniwala sa paninirang puri ay nahihiya na ngayon sapagkat napagtanto nila na hinuhusgahan kanila batay sa ingay, hindi sa katotohanan. Ibinalik ng Diyos ang iyong imahe nang hindi nangangailangan ng isang tagapakinig. Kaya naman huwag kailanman maliitin ang kapangyarihan ng pagkakapare-pareho. Kapag ang iyong reputasyon ay itinayo sa bato, walang bagyo ng mga salita ang maaaring magpabagsak nito. Ang katahimikan ay ang sagot ng matalino at ang pagkatao ay kalasag ng mga hinirang. Iyan ay kung paano ka binigyang katwiran ng langit, ng may dignidad, walang ingay at may autoridad ng isang nabubuhay sa katotohanan. Ang bawat kasinungalingan ay nagdadala sa loob nito ng binhi ng pagkawasak sa sarili. Sa una tila nakakumbinsi, teatro at kapanapanabik pa. Ngunit sa paglipas ng panahon, lumilitaw ang mga kontradiksyon at ang balangkas ay gumuho. Iyon mismo ang nangyari. Habang sinusubukan nilang ipagpatuloy ang kwento tungkol sa iyo, mas nalilito sila. Ang mga salita ay hindi na magkasya at ang teatro ay nagsimulang gumuho sa harap ng maingat na mga mata ng mga taong nagmamasid ng tahimik. Ang kasinungalingan ay maingay. Kailangan nito ng isang madla, kailangan nitong ulitin ang sarili, mag-exaggerate, magdula upang tila totoo. Ngunit ang katotohanan, kalmado ang katotohanan. Hindi ito nagbibigay katwiran sa kanyang sarili, hindi ito gumagawa ng isang palabas, hindi ito nakikipagkumpetensya para sa pansin. At ito mismo ang kaibahan na nagsiwalat ng lahat. Ang kanilang pagmamapuri ay naging pinaghihinalaan, samantalang ang inyong kapayapaan ay naging katibayan. Nagsimula ang pagbagsak nang subukan nilang ipatch ang napunit na. Ang mga bersyon ay nagbago, ang mga detalye ay sumasalungat sa bawat isa at ang madla sa sandaling tiwala ay nagsimulang mapagtanto na ang isang bagay ay wala sa lugar. Ang pagmamalabis ay naging kahina-hinala.
Ang malakas na tinig ay naging depensa at ginawa ng Espiritu ng Diyos ang iba pa. Inilantad niya ang panlilinlang ng hindi nangangailangan ng paghaharap. Ang banal na katarungan ay may banayad na paraan ng pagkilos. Pinapayagan nito ang huwad na ibunyag ang sarili sa pamamagitan ng sarili nitong pag-uugali. Kaya't ang mga sinungaling ay nagsimulang matisod sa kanilang sariling mga salita. Ang bigat ng incoherence ay naging hindi makayanan at ang teatro ay bumagsak. Lahat ng bagay na nakabalat kayo ay naging ingay at ang ingay ay nagsiwalat ng kahungkagan. Ang pagbagsak ng kasinungalingan ay ang tagumpay ng katahimikan. Habang nawala sila sa mga paliwanag, ang iyong katahimikan ay nagpapataas sa iyo sa espiritual. Sapagkat ang mga lumalakad na may katotohanan ay hindi kailangang itaas ang kanilang sarili. Ang pagkakapare-pareho ay ang kalasag at ang kapayapaan ay ang patunay. Iyon ay kung paano binago ng kasaysayan ang mga may-ari at ang katotohanan ay nagbalik sa trono. Mayroong isang bagay na halos supernatural sa paningin ng mga nagdadala ng katotohanan. Dumadaan siya sa mga disguises, pinatahimik ang kaguluhan at tinatanggal ang huwad sa simpleng presensya. Nang makita ka muli ng sinungaling, ang kanyang katawan ay nag-react sa kanyang isipan. Umiwas ang tingin, pumutok ang tinig, napilitan ng tawa. Sapagkat ang mga kasinungalingan ay maaaring linlangin pa ang mga tainga, ngunit hindi nila kayang harapin ang mga mata ng mga nagsisilakad na may liwanag. Ang kakulangan sa ginhawa na ito ay hindi nagkataon. Ito ay ang espiritu na nahaharap sa sarili nitong pagkakasala. Nararamdaman ng sinungaling ang bigat ng enerhiya na nilikha niya mismo. Alam niya na alam mo ito kahit hindi mo pa nasabi. Ang katahimikan ng matuwid ay nagiging salamin na sumasalamin sa lahat ng sinubukan ng iba na itago. At ang reflex ay masyadong masakit upang mapanatili. Ang presensya ng mga tapat ay hindi makayanan para sa mga namumuhay sa kasinungalingan. Kaya naman lumayo sila, umiiwas, nagbabago ng paksa, nagbabago ng landas. Hindi nila matiis ang paghaharap ng espiritual na kadalisayan sa panginginig ng boses ng mga kasinungalingan. Para bang ang iyong enerhiya ay isang palaging paalala na ang maskara ay hindi na umiiral at sa espiritual na mundo, ito ay isang malinaw na palatandaan, ang katotohanan ay nanalo. Ang takot ng sinungaling ay ang kumpirmasyon na ang panlilinlang ay nawalan ng kontrol. Nadarama niya na papalapit na ang kanyang sariling kapahamakan, hindi sa pamamagitan ng parusa, kundi sa pamamagitan ng banal na batas. Sapagkat ang lahat ng bagay na itinayo sa anino ay gumuho sa presensya ng liwanag. Kaya kung ang isang tao ay hindi na maaring tumingin sa iyo sa mata, huwag mo itong pagsisihan. Nagawa na ng katotohanan ang dapat niyang gawin. Ang titig na hindi mapanatili ay ang pagtatapat ng walang mga salita. At sa sandaling iyon, pinarangalan ka ng langit sa katahimikan, habang ang sinungaling ay nahaharap sa bigat ng kanyang sariling budhi. Hindi lahat ng depensa ay kailangang maging pampubliko. Kung minsan ay tahimik na nagtataas ang Diyos ng mga tagapagtanggol, mga taong nakarinig ng kasinungalingan, natanto ang lason at nagpasyang pangalagaan ng iyong pangalan ng may espiritual na katapatan. Hindi nila kailangang babalaan ka o hanapin ka, ngunit ang kanilang pangunawa ay naging isang di nakikitang pader sa paligid mo. Sinubukan ng kaaway na gamitin ang tsismis bilang sandata, ngunit ginawang sentinel ng langit ang tagapakinig. Habang nag-uumpisa ka sa iyong buhay ng payapa, ang tagapag-alaga ay nasa trabaho na. Kapag sinubukan ng isang tao na ulitin ang kasinungalingan, babaguhin niya ang paksa
buwagin ang salaysay o tumugon lamang sa isang pangungusap na nagtatapos sa lahat, tila hindi ito totoo. Ang katagang ito, simple at matatag, ay sapat na upang masira ang siklo ng paninirang puri. Ang banal na proteksyon ay hindi nangangailangan ng ingay, pagkakaisa lamang. Ang tagapag-alaga ng espiritu ay isang taong nagdadala ng sapat na liwanag upang ma-neutralize ang anino. Hindi niya hinahangad ang pagkilala o gantimpala. Siya ay nagpoprotekta dahil nararamdaman niya ang presensya ng Diyos sa iyo. At kapag ang isang tao ay nagsasalita laban sa isang pinahiran, ang langit mismo ay nakakaantig sa mga puso ng mga matuwid na tagapakinig na nagpupukaw sa kanila ng isang pakiramdam ng katarungan at katotohanan. Ang Diyos ay laging may estratehikong patutuo sa tamang panahon. Isang tao na nakarinig ng sapat upang maunawaan at makita ang sapat na upang manahimik ng may karunungan. Ang taong ito ay hindi lamang ipinagtanggol ka, ngunit hinarang din ang pagsulong ng kasinungalingan. Ang kasamaan ay kumakain sa mga tagapakinig, ngunit ang karunungan ay pumipigil sa tunog, sa makatuwid, tahimik na magpasalamat sa mga tinig na itinaas ng langit ng hindi mo nalalaman. Ang iyong reputasyon ay pinangangalagaan ng mga kamay na hindi nakikita at ang iyong pangalan ay pinangangalagaan ng mga matuwid na puso. Ang banal na katarungan ay hindi nangangailangan ng isang entablado. Ito ay gumagana sa likod ng mga eksena sa pamamagitan ng mga taong ginising ng espiritu upang bantayan ka. Sa paglipas ng panahon, ang tila tsismis lamang ay nagsiwalat ng isang bagay na mas malalim, isang pagkahumaling na nakabalat kayo bilang opinyon. Ang mga salitang ginamit nila laban sa iyo ay nagdadala ng inggit, pagkabigo at pagnanais na kontrolin. Hindi ito tungkol sa iyong ginawa, kundi tungkol sa kung sino ka. Ang kasinungalingan ay isang maskara lamang upang itago ang sakit na paghanga ng mga taong hindi makatiis na makita ang iyong liwanag na nagniningning sa kapayapaan. Ang diskurso ng naiinggit na tao ay may isang pattern. Madalas niyang inuulit ang pangalan ng iba, sinusuri ang bawat kilos, pinupuna kung ano ang hindi niya nauunawaan. Ito ay isang pagtatangka upang mabawasan ang ningning ng iba upang makaramdam ng mas matangkad. Ngunit ang enerhiya ay hindi nagsisinungaling. Ang tono ng boses, ang hitsura at ang pagitan ng mga linya ay nagbibigay ng tunay na dahilan. Hindi ito galit. Ito ay inggit na nakabalat kayo bilang sigasig. Pinahintulutan ng Diyos na ilantad ang pagkahumaling upang makita mo ang mga bagay na hindi mo nakita dati. Ang nalilito sa iyo ngayon ay naging malinaw. Hindi ito pag-uusig ng walang dahilan. Ito ay tiwaling paghanga. Gusto nila ang iyong pansin, ang iyong presensya, ang iyong lakas, at kapag hindi nila magawa, pinili nilang atakehin ka. Ito ang refleksyon ng kaluluwa na hindi makatiis na makita ang kadakilaan ng iba. Ang paghahayag ay masakit ngunit mapagpalaya. Dahil ngayon nauunawaan mo na walang masama sa pagiging kung sino ka, ang pagkakamali ay nasa mga taong nagsisikap na gayahin ka ng hindi nagkakaroon ng parehong puso. Ang biro, sa halip na sirain ang iyong imahe, inilantad lamang ang emosyonal na kahinaan ng mga taong nagpasimula nito. At ito sa espiritual na mundo ay hustisya. Kapag ang inggit ay hindi nakatakip, nawawalan ito ng kapangyarihan. Ang liwanag ng kamalayan ay nag-neutralize ng lason. At sa puntong ito kumikilos ang langit na nagpapakita na walang salita na itinapon laban sa isang hinirang ang umuunlad. Ang kasinungalingan ay bumagsak, ngunit ang katotohanan ay nananatiling nakatayo, malakas, malinis at protektado ng banal na pagpapahid. May isang bagay na hindi nabubura ng panahon, ang patotoo ng iyong mga saloobin. Kahit na sinubukan nilang baluktutin ang iyong imahe, naaalala ng mga tao kung sino ka noon.
Ang mga alaala ay nagsasalita ng malakas sa espiritual na hukuman. Ang bawat kilos ng kabaitan, bawat salita ng karunungan, bawat saloobin ng pagkakapare-pareho ay bumuo ng isang reputasyon na napakatatag upang mapabagsak ng mga tsismis. Ang katotohanan ay may malalim na ugat at ang mga taong minsang naantig ng iyong liwanag ay hindi makakalimutan. Ang mga alaala ay bumabalik bilang banal na kumikislap. Hindi niya magagawa iyon. Hindi siya kailanman kumikilos ng ganoon. Ang banal na espiritu ang nagpapagana sa alaala ng mga tamang saksi na nagpapanumbalik ng inyong karangalan sa pamamagitan ng mga alaala ng kabutihan na inyong inihasik. Habang sinubukan ng mga pekeng mag-imbento ng mga bersyon, ang katotohanan ng iyong mga aksyon ay nagsalita para sa sarili nito. Ang iyong mga bunga ay higit na ipinagtanggol sa iyo kaysa sa anumang mga salita. Angugma, pagtahod, ngan pagkamatadong nga imo, iginpakita na gindiri, nakikita nga espiritual nga mga kalasag. Tungod kay adton namumuhay ha kamatuoran diri kinahanglan, magpakamatarong, haira kalugaringon, padayon lang nga magin makanubay. Ang paninirang puri ay mabilis na tumatanda, ngunit ang alaala ng katotohanan ay walang hanggan. Ito ay tumatawid sa oras at nababago sa bawat paalala ng iyong integridad. Ginamit ng Diyos ang nakaraan bilang patunay na nagbibigay liwanag sa kung ano ang nakalimutan ng marami. Ang iyong diwa ay palaging malinis. At ito ay nagdisarma sa salaysay ng Huwag mga kang pekeng matakot tao. kapag nagsisinungaling sila tungkol sa iyo. Ang parehong madla na nakarinig ng huwad ay malapit ng maaalala ang iyong katotohanan. Ang alaala ng matuwid ay patotoo ng banal na katapatan. At kapag nagpasya ang Diyos na ibalik ang iyong imahe, ginagamit niya kahit ang mga alaala ng iba bilang kasangkapan ng katarungan. Darating ang panahon na ang kasinungalingan mismo ay bumabalik laban sa mga nagpapalaganap nito. Ang mga tao ay nagsisimulang mapansin ang pattern, ang parehong isa na nagsasalita ng masyadong maraming, exaggerates masyadong maraming. Sa ngayon, nag-aakusa na rin siya sa iba. Ang publiko nga ginagabayanhan pagsabot nga iginhahataghan panahon, nagtitikang maghinala, at kung ano ang dating tila tulad ng isang nakakumbinsi pagtuligsa, ngayon ay tunog tulad ng murang drama. Ang kredibilidad ng tsismis ay nasira sa bigat ng kanyang sariling kawalang kabuluhan. Ang katotohanan ay hindi kailangang tumakbo. Patuloy siyang naglalakad at nakarating sa isang piraso. Sa kabilang banda, ang mga kasinungalingan ay nagmamadali, natitisod at sumasalungat sa kanilang sarili. Unti-unti, sinimulan ng mga tagapakinig na pagsamahin ang mga piraso upang makita ang emosyonal na kawalan ng timbang sa likod ng labis na mga salita. Kung ano ang tila seguridad, ngayon ay parang kawalan ng pag-asa. Ang pagbabalat kayo ng moralidad ay bumabagsak at ang natitira ay walang laman. Ang Diyos ay may perpektong paraan ng pagbabago ng mga tungkulin. Pinapayagan nito ang sinungaling na makaramdam ng kalayaan na magsalita, hanggang sa ang kanyang sariling tinig ay nagbibigay sa kanya ng layo. Ang mga ekspresyon, ang mga kilos, ang tono, ang lahat ay nagsisimulang ibunyag ang sarili. At bigla, ang mga dating nakikinig ng mabuti ay ngayon ay tiningnan ng may hinala. Ang mga tagapakinig ay nagbabago ng kanyang tingin at ang katahimikan ng matuwid ay nagiging mas makapangyarihan kaysa sa 1,000 paliwanag. Ang kredibilidad, kapag ito ay nagmumula sa Diyos, ay hindi matitinag. At iyon ang nangyari sa iyo. Ang espiritual na katotohanan ay nagpatibay sa iyo habang ang kasinungalingan ay nabubulok. Ang iyong kapayapaan ay nagsimulang magdulot ng pag-aalinlangan sa mga puso. Ganito ba talaga siya? Gagawin ba niya iyon? Sa gayon, ang pag-aalinlangan na minsan ay naging sa kanila.
Hindi na kailangang maghiganti, ito ay isang bagay lamang ng oras. Sapagkat kapag nagpasya ang Diyos na ibunyag kung ano ang nakatago, ginagawa niya ito ng may katumpakan ng Diyos. Ang tsismis ay nawawalan ng lakas, ang maskara ay nahuhulog, at ang inosente ay itinaas. At sa huli, napagtanto ng lahat, ang katotohanan ay palaging may iyong mukha. Ang katarungan ng Diyos ay hindi nangangailangan ng isang entablado o isang tagapakinig. Nangyayari ito ng tahimik sa tamang panahon ng walang babala. Kapag natupad ng kasinungalingan ang tungkulin nito at naabot ang hangganan nito, namamagitan ng langit. At kung ano ang tila kawalang katarungan ay nagsisimulang baligtarin, halos hindi mapapansin. Binubuksan ang mga pintuan, nagbabago ang mga puso, at ang balanse ay nagpapakita muli. Ito ang sandali kung kailan ang siklo ay magsara at ang katotohanan ay muling kumukuha ng trono. Ang tatak 9:9 ay kumakatawan sa espiritual na pagsasara na ito. Ang huling punto na inilalagay ng Diyos mismo kapag wala nang natitira upang patunayan. Parang sinasabi ng sansinukob, sapat na. Ang ginawa ng lihim ay lumalabas sa liwanag. Kung ano ang sinabi sa kadiliman ay nawawala sa panginginig ng boses ng katotohanan. Ang balanse nagbalik, diri pinaagihan puwersahan tao, kundi pinaagihan langit nun nga desisyon. Hindi mo kailangang mag-react, lumaban o maghiganti. Si langit mismo ang sumulat ng kinalabasan. Nagsimulang mag-ayos ang enerhiya at naramdaman ng mga umaatake sa iyo ang bigat ng kanilang itinapon. Hindi bilang isang parusa, kundi bilang isang espiritual na kahihinatnan. Ang banal na timbangan ay hindi kailanman nagkakamali. Naghihintay lamang ito ng tamang sandali upang timbangin ang mga intensyon. Ngayon, ang lahat ng tila nakalilito ay nagsisimulang magkaroon ng kahulugan. Ang mga salitang binigkas laban sa iyo ay nawala ang kanilang alingawngaw, at ang iyong kapayapaan ay naging maliwanag. Ganito gumagana ang banal na katarungan. Hindi ito nangangailangan ng ingay, pagkakaisa lamang. Kapag ang matuwid ay naninindigan ng matatag, pinatutunayan ng langit ang tagumpay, kaya't ipagdiwang ng tahimik. Natapos na ang siklo ng paninirang puri at nagsisimula na ang bagong panahon ng pagbabalik loob. 9:39, ang bilang na sumasagisag sa pagtatapos ng espiritual na pakikidigma at sa simula ng pag-aani. Sa katunayan, ang Diyos ay nagbibigay sa iyo ng karangalan sa harap ng mga nag-aalinlangan. Sa paglipas ng panahon, ang lahat ng tila hindi makatarungan ay nagsimulang magbunyag ng tunay na layunin. Ang mga taong iyon na lumakad palayo mula sa wala ay hindi isang pagkawala. Sila ay isang banal na paglihis. Inalis sila ng Diyos sa iyong landas dahil ang kanilang puso ay hindi na nanginginig sa iyong dalas. Ang pagiging malayo ay ang di nakikitang kalasag na nagligtas sa iyo mula sa mas malalim na sugat. Ang tila pagtanggi ay talagang proteksyon. Ang katotohanan ay may mga pakpak. Hindi ito natigil kung saan may kasinungalingan at inalis ka nito mula sa mga kapaligiran na hindi na nagtataglay ng iyong ilaw. Ito ay ang banal na espiritu na muling nag-oorganisa ng iyong kwento, inilayo ka mula sa pagkalito at nagdadala sa iyo ng mas malapit sa pagkakaisa. Hindi ka pinahintulutan ng langit na lumaban para mapanatili ang natapos sa espiritual. Sa ngayon, alam mo na wala kang nawawala. Kung ano ang lumabas sa buhay mo ay hindi kailanman nag-ugat, ito ay dahon. At ang mga dahon ay nahuhulog upang huminga ang puno. Ang paglilinis na ito ay kinakailangan upang i-reposition ka. Inalis ng Diyos ang ingay at iniwan lamang ang dalisay na tunog, ang katotohanan. JT, salamat din sa inyo, sana may makaisip sa mga tulad namin. Ang espiritual na reframing ay ito upang makita sa mga bagong mata kung ano ang dating tila kaguluhan. Siya na nasaktan sa iyo, nilinis ka.
Kung ano ang nalilito sa iyo, sinanay ka. Kung ano ang nagpatahimik sa iyo, nagpalakas sa iyo. Ang plano ay mas malaki kaysa sa iyong pagkaunawa. Ito ay ang langit na naglilinis ng lupa para sa iyong susunod na istasyon. Huminga ka ng malalim. Ang nakaraan ay hindi nag-aalala sa iyo, inihahanda ka nito. Lahat ng sinabi laban sa inyo ay nahulog sa lupa. At ang nalabi ay ang nagmumula sa Diyos. Ang katotohanan ay nagpalaya sa inyo at patuloy na ginagabayan kayo na may bukas na mga pakpak tungo sa isang bagong panahon ng liwanag at karangalan. Ngayong natapos na ang lahat, tumingin ka sa likod ng may katahimikan. Nakikita mo ba kung paano ka pinoprotektahan ng Diyos sa lahat ng oras kahit na tila tinalikuran ka ng buong mundo? Ang bawat distansya, bawat katahimikan, bawat pag-iwas sa pagtingin ay sa katunayan ang langit na muling nag-aayos ng mga piraso. Ang katotohanan ay hindi kailangang ipagtanggol ang sarili, naghihintay lamang ito para sa tamang sandali upang ipakita ang sarili. Ang dating sanhi ng sakit sa iyo ngayon ay nagpapakita ng layunin. Hindi ka biktima ng kawalang katarungan, ikaw ay saksi ng pag-unawa. At kung nauunawaan mo ito ngayon, ito ay dahil ang iyong kaluluwa ay nagmature na sa espiritual. Ang kasinungalingan ay naluna at ang iyong kapayapaan ay nagtagumpay. Ang liwanag na nananahan sa inyo ang inyong pinakadakilang proteksyon at walang ingay ang makapagpapawi sa tunog ng banal na katotohanan. Tanungin ang iyong sarili, ilang beses ka na bang iniligtas ng Diyos mula sa isang bagay na tinatawag mo pa ring pagkawala? Gaano karaming mga tao ang umalis sa iyong buhay upang gumawa ng puwang para sa mas dalisay na koneksyon? Ang espiritual na katuwiran ay maingat ngunit hindi nagkakamali. Lagi itong dumarating kahit na tila mabagal ang oras. Kung ang mensaheng ito ay nagsalita sa iyo, kung nagdala ito ng kapayapaan sa iyong puso, huwag itago ito sa iyong sarili, ibahagi ito. Iwanan ang 99 sa mga komento bilang tanda ng pagsasara ng siklo at ideklara, ang katotohanan ay laging nananalo. Mag-subscribe sa channel, i-on ang mga notification at patuloy na maglakad kasama ko. Marami pang iba ang nais ibunyag sa iyo ng langit at ang bawat salita ay maaaring maging kumpirmasyon na hinihintay ng iyong espiritu. Patuloy na lumakad ng may pananampalataya, panatilihing malinis ang iyong enerhiya at matatag ang iyong puso. Isinara na ng langit ang nakaraang siklo at binuksan ang isang bagong landas ng kapayapaan, pag-unawa at katarungan.